makasaysayang pangyayari po ang inaasahan ng mga Katoliko sa darating na araw ng Linggo. Yan po ang canonization ng pangalawang Pilipinong santo, si Beato Pedro Calungsod. Dito po sa ating mismong kinatatayuan sa Santo Niño de Tondo Parish sa lungsod ng Maynila ay naasahang 1,000 kabataan ang dadagsa sa araw ng Linggo bilang pagdiriwang nga sa canonization ni Blessed Pedro Calungsod. At todo-todo na nga po ang paghahanda ng lokal na pamahalaan at gayon din ng simbahan para sa napakahalagang okasyon na yan sa araw ng Linggo. Pero bago po tayo dumako sa mga paghahanda dito sa Tondo, dumako muna tayo sa update mula mismo sa Vatican, kung saan 4,000 pong Pilipino ang nagparehistro para saksihan ang canonization doon ni Blessed Pedro Calungsod. Kahapon nga po napuno ang St. Augustine Church sa misa para kay Calungsod. At naroon po sa Vatican ang ating kasamang si Jiggy Manicad. Jiggy. Ivan, sa mga sandaling ito ay natatanaw ko itong St. Peter's Basilica at makikita na natin dito yung portrait ng mga mukha ng 7 beato na ika-canonize pagsapit ng Linggo. Kabilang dito yung larawan ni Blessed Pedro Calungsod. At sa kabila nung malaking okasyon, malaking pagdiriwang na ito sa Linggo, ay hindi naman napapatid ang pagdating ng mga turista dito na nais pumasok sa St. Peter's Basilica. Actually ngayon medyo tanghali na rito pero punong-puno pa rin itong St. Peter's Square ng mga dumadagsang turista para sa kanilang pilgrimage. At mamaya ay gagawin ang ikalawa sa Triduum Masses sa 3 misa bilang bahagi ng preparasyon sa pagdiriwang ng canonization sa darating na Linggo. At isa nga sa mga bagong mukha na inasang darating mamaya ay si Vice President Jejo Marbinay at ang kanyang anak na si Nancy. At kahapon nakita natin itong pagdiriwang, itong misa, ang una sa Triduum Masses. At talaga naman na punong-puno itong St. Augustine Church dito sa Rome. At pangunahin sa mensahe na ni Bishop Cantillas ng Leyte, Maasin Leyte, na dapat ay palakasin pa ang pananampalataya ng mga Katoliko at isa si Blessed Pedro sa napakahalagang modelo, role model para sa kanila. At naniniwala naman si Manila Archbishop Emeritus Cardinal Gaudencio Rosales na yung pagiging simple, mapagpakumbaba, bata ay napakaganda rin halimbawa para sa mga kabataan ni Blessed Pedro, lalo pat karaniwan daw ay puro modernong mga bagay na lamang ang tinitingnan, mga kumbaga ang hinahangaan at nakakalimutan na yung pananampalataya. At ito ang isa sa mga objective nila sa oras na maibalik sa Pilipinas yung mismong imahe, palaganatin, papalakasin yung ganitong klaseng paniniwala. At isa pa sa mga na-stress ng mga nagdiwang kahapon ng misa ay hindi sa pilgrimage, hindi sa canonization nagtatapos ang pagkilala kay Blessed Pedro Calungsod. Ay na rin mismo sa biographer ni Blessed Pedro ay dapat na isabuhay yung mga lessons na tutunan natin sa buhay ni Blessed Pedro Calungsod upang mas ma-achieve yung kagustuhan ng Panginoon na maging mabuti lahat ng tao. At naniniwala sila na gaya nga ng aking nabanggit, isang magandang halimbawa si Blessed Pedro sa mga Pilipino, lalo pa ngayon na maraming pagsubok na pinagdadaanan at hindi basta-basta ang takbo ng buhay, maraming issue na pinag-uusapan. At ito ang isa sa mga nakikita nilang maaaring magpalakas ng loob sa kabila ng mga pagsubok na yan. Mamaya yung ikalawang misa ay gaganapin dito sa isang simbahan at bukas naman yung pangatlo kung saan ito yung build-up papunta sa canonization. Bukod sa nabanggit mo, Ivan, na 4,000 tao, ito lamang yung mga Pilipino na sana manggagaling sa Pilipinas dahil meron pang mga nanggagaling sa Amerika, sa ibang parte ng mundo at maaaring madagdagan pa yung 4,000 na mga pilgrims na dadalo sa mismong araw ng canonization. Ivan? Maraming salamat, Jiggy Manicad. Nagulat po live mula sa Vatican sa Roma.